Pag-usapan natin today yung iba't ibang klaseng scam sa mga real estate properties. Number 1 dito, yung house for rent scam. Ang dami nang nabiktima nito. So, paano nga ba ito nag-work? Itong mga taon to is nagpo-post sila ng mga house for rent sa mga Facebook group. Minsan nag-ads pa yan ng mga properties na magagandaan pero hindi sa kanila. At iba't ibang lugar yung binabanggit nila doon. Hindi lang basta rental property yung pinopost nila. As in maganda talaga. As in maayos at dissenting property yung ipapakita nila sa'yo. At ang twist doon, syempre, medyo mura yun. So, itong mga nabibiktima naman, natural, matutokso sila doon. At sasabihin itong scammer na to na medyo marami na nag-i-inquire dyan. Baka maunahan kayo, mag-down payment na kayo kahit 1,000 o kaya 2,000. Depende sa request na gagawin nun. So, ikaw, kung pumayag ka, doon na papasok yung scam na yon. Kasi nga, hindi nga kanila yon. Kumbaga, parang nagtitinda sila ng isang produkto, pero hindi sa kanila, at hindi naman talaga nila on-hand yung produkto na yon. Tatakbuhan lang kayo pag nakuha na yung down payment nyo. Pangalawang klaseng scam naman is yung sangla-tira or sangla-renta. Although, may mga kilala tayong legit na gumagawa nung sangla-tira, sangla-renta. Mga legit silang tao at may mga tumatanggap din yan na legit na mga taong magagaling talaga. Okay lang yun. Pero kung ikaw, baguhan ka at wala kang idea sa mga ganyan, huwag mo nang tanggapin dahil baka makatsyempo ka pa ng totoong scammer at ma-scam yung pera mo. So, paano yung sangla-tira? So, isasangla yung property sa'yo kuno, tapos pwede kang tumira at makakalibre ka for 13 months. Then, ibabalik din sa'yo yung pera mo daw someday kapag ka natapos na yung kontrata ninyo. So, ano nga ba yung matitipid mo doon? Siyempre, yung pagtira doon sa bahay ng libre. Yun yung parang pinakatubo mo or minsan pa nga may extra tubo pa yan. Pero in reality, yung mga sinasanglang property is hindi naman talaga sa kanila at sinasabi nilang kanila daw yun. Yung sangla renta naman parang ganun din. Sasangla sa yung property pero parerentahan sa ibang tao at yung monthly na hulog daw ay mapupunta sa'yo. Which is in reality, hindi naman talaga mapupunta sa iyo renta dahil ini-scam ka nga. At ang malupit pa nga doon, yung sangla-tira na to, tsaka tong sangla-renta na to, is marami na kayong napagsanglaan tao. So in short, yung sinasangla sa yung property is wala ka naman talaga magiging karapatan dyan. Totoo man or hindi, siya man yung may-ari niyan or hindi, ganun pa rin sa hulian, tatakbo yung tao na yan. Dahil i-scamin ka nga niya dun sa ida-down payment mo dun. So, kung magkano man yun. So, huwag kayo matutokso dyan sa mga sangla-sangla, renta, sangla-tira na yan. Dahil, although may mga gumagawa talaga niya na professional, huwag nyo nang gayahin, lalong-lalo na kung wala namang ka-experience tungkol dyan. Yung pangatlo, yung rights for sale scam. Hindi ko naman sinasabi na kapag rights lang yung property nila is hindi na papapatitle yun. Pero karamihan ng mga rights na sinasabi dyan sa Facebook page, hanapin nyo, is meron lamang minimal or at least zero chance na mapatitulo yan dahil hindi talaga sa kanila yung property. Maaring naguhulog lang sila ng tax doon every year, although may barangay certificate daw sila kuno, although may mga kung ano silang dokumento para masabing kanila yon, as long as rights pa rin yan at kulang yung mga dokumento para mapatituluhan yan in clean title, medyo malabo pa rin yan. Kasi may mga company rin talaga guys na bumibili ng rights for sale or binibili yung lupa na naka-rights lang at napapatituluhan nila yon. Pero yung mga company na tinutukoy natin is mga magagaling at malulupit na yon. May mga corporate lawyer yon, may mga taga-ayos ng papel. So kung pangkaraniwang tao ka lang at binagbibenta sa inyo ng mga rights na yan, magdalawang isip ka or kaya kumonsulta ka sa mga professional, sa mga company na nagpo-provide ng service to transfer or to assist you to transfer the title from a rights hanggang sa mapatituluhan to. Yung nga lang, mapag-gastos ka talaga dyan. Ang dami kasi natutokso dito sa rights na to kasi medyo mura nga. So kung mas maganda sana, kumuha na lang kayo ng clean title kahit medyo mahal, hindi na kayo problema. Kung may idea kayo sa mga ibang scam pa dyan tungkol sa real estate property, comment down below. At kung interested ka sa mga vlog katulad dito, like and subscribe ka lang sa ating channel and stay tuned sa mga susunod pang video.